Hello, good day. Welcome to Lesson 4 of our pre-encounter. Pero before ta ma-proceed sa Lesson 4, ato ang baglikan gamay ang Lesson 3, which is about being born again or new birth. Sa Lesson 3, atong nasabtan nga nahimo ta nga born again sa dihang nagtuo ta o nagdawat ta kang Kristo nga ato ang Ginoo og manluluwas. The moment you believe that Jesus Christ is your Lord and Savior, you became a born-again Christian. Mao na ang gitawag nila nga natawo ka pag-usab sa Espiritu. Dili siya sa unod, kundili sa Espiritu. Naapoy mga benefits nga imuhang nadawat sa dihang nahimo ka nga born again. Ang first nga benefit sa dihang nahimo ka nga born again is ang benefit of having a relationship with God. Ang tawo, sa una magunahuna ka ba nga layo kayo ang Ginoo. Napagay kanta sa una nga God is from a distance. Pero karon igsoon akong ipahibalo sa imuha nga dili layo ang Ginoo. Pwede ka makigrelasyon sa Ginoo. Ang John 1:12 nagaingon, but to those who believe in Him, to those who receive in Him, He gave the right to become children of God. Kung imuha daw ko nung tuuhan o dawaton si Kristo, nga imuhang Ginoo og manluluwas, mahimo ka nga anak sa Ginoo. Nagahisgot na siya about relationship. Di ba ang father o ang son na sila'y relationship. Manay una nimo nga benepisyo nga madawatan. The benefit of having a relationship with God the Father. Kung ang imong amahan diri sa yuta, magkulang man siya. Tusultian ta ka nga imong amahan sa langit nga mao ang Ginoo, makigrelasyon siya nimo. Sa John 1:13, but they are reborn not with physical birth, resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Mao na ang imuhang pagkatao pag-usab igsoon. Dili siya gikan sa unod, dili siya gikan sa iyong papa, dili gikan sa iyong mama. Kaya ang Ginoo espiritu, so ang imong pong pagkatawo diha sa Ginoo, pagkatawo nimo pag-usab sa Ginoo sa espiritu pod. Dili siya sa unod. Ingon pod ang Bible sa Romans 8:16. So you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba, Father. O nahimo na ka nga adopted son of God igsoon. So karon makatawag ka sa imuhang Father. Mao na siya ang imuhang benepisyo, makatawag ka sa Ginoo. Sa Romans 8:16, for His spirits join with our spirit to affirm that we are God's children. Ang atong espiritu nag-affirm sa Holy Spirit nga anak ta sa Ginoo. Mabati na nimo nga anak ka sa Ginoo. Mo na una nimo nga benefit, makaduol ka sa imuhang amahan na kay relasyon. Pwede ka makigrelasyon sa Ginoo. Ang ikaduha nimo nga benefit, ang benefit of having a true identity. Tinuod nga identity diha sa Ginoo. Kung kabalo ka kinsa imong amahan, kabalo ka kinsa pud ka. Mao na ikaduha nimo nga benepisyo, kabalo ka kinsa ka diha sa Ginoo. Ingon ang Galatians 3:26, for you are all children of God through faith in Jesus Christ. Tungod sa atong pagtuo kang Jesus Christ, mahimo ta nga anak sa Ginoo. So karon igsoon kabalo ka nga anak ka sa Ginoo. Dili ang maka-identify kung kinsa ka, dili ang imuhang silingan, dili ang mga tao, no? Ang uban mag-identify sila, tawagon silag kulot, tawagon silag tambok, tawagon silag niwang, no? Dili ang pagngalan sa tao ang importante sa imong kinabuhi karon nga born again na ka. Ang ginasulti sa pulong sa Ginoo kung kinsa ka, anak ka sa Ginoo. Dili ka sinalikway, no? Anak ka sa Ginoo. Through faith, because of your faith, you are a son of God. Through Jesus Christ, nahimo ka nga anak sa Ginoo. Ikatulo nimo nga benefit nga madawat diha sa Ginoo, you are eternally secured. Oo, tinuod na igsoon. You are eternally secured. Sigurado og ang imuhang kinabuhi nga walay katapusan. Sa Luke 10:20, however, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven.
Dili daw ta magmaya, di ta malipay nga ang mga demonyo mo submit sa tua. Mas malipay ta nga ang atong pangalan nasulat sa langit. Mao na ang giingon sa pulong sa Ginoo, imong ngalan nasulat sa langit. Naman ay kasiguraduhan nga nakay kinabuhi nga walay katapusan. Niingon po ang Bible sa Revelation 20 verse 14, "Then death and Hades were thrown into the lake of fire, and the lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire." So naay duwa ka lugar diri nga gisulti, no, ang impyerno ug ang langit. No, ang mga tawo nga wala diha sa Ginoo, wala nadawat kang Kristo nga ilahang Ginoo manluluwas, paingon sila impyerno. Pero by the way, ang impyerno gibuhat na siya sa Ginoo dili para sa tawo, kundi para sa kaaway, para kang Satan. Mao na nga tanang tawo gitagaan sa Ginoo og tsansa nga muduol diha sa iyaha, mahimong born again para sila makadawat pod og kinabuhi nga walay katapusan. Para pod ang ilang pangalan masulat dito sa langit. Ang ikaupat nimo nga benepisyo nga nadawatan gikan diha sa Ginoo, we have the indwelling presence of the Holy Spirit. No, ang Holy Spirit magpuyo kanato, no. Kaniadto murag kang atong hunahunahon ba, naglayo kayo ang Ginoo. Pero ang Ginoo nangitag pamaagi. Sa Ephesians 1:13, "You also were included in Christ when you received the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him a seal, the promised Holy Spirit." So naay silyo, you are marked in Him. Naay promise sa imuhang kinabuhi. Gimarkahan ka, gibutangan ka og Holy Spirit. Gisumpayan na niya sa verse 14, "Who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory." So gisulti diha, ang Holy Spirit is a deposit, meaning ang Holy Spirit niabot sa imong kinabuhi, nagpuyo sa imong kinabuhi, nadhimo siyang deposito, no? He's a deposit, no? Guaranteeing nga iya ka sa Ginoo, no? Nahimong puloy-anan ang imong kinabuhi sa Holy Spirit. Remember nga ang Holy Spirit is a third person of the Trinity. Di ba natay God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit? Ang Holy Spirit nagpuyo sa imuhang kinabuhi. So dili layo ang Ginoo, duol ra siya sa imuha. Iya pag yung gipili nga puloy-anan ang imuhang kinabuhi. Pwede na siya magpuyo sa kahoy, magpuyo sa building, no? Pero wala niya puy ang building. Ikaw ang iyahang gipuy-an. You are a born again Christian. Ikalima nimo nga benepisyo igsoon nga nadawatan diha sa Ginoo is we can now live the God kind of life. Oo, makakinabuhi ta karon nga matarong diha sa Ginoo. Sama nga si Kristo holy, kita pod mga kinabuhi pod ta nga holy. Sama nga ang God the Father is holy, kita pod mga kinabuhi ta nga holy diha sa Ginoo. Dili ta holy kay tungod naning kamot ta nga mahimong holy. We are holy kay tungod sa gibuhat sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ang atong mga sala iyang gipasaylo, ang atong mga kapakyasan iyang gi-erase. Ingon ang 2 Peter 1:4, "Through this He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption of the world caused by evil desire." Amo nang gisulti sa Ginoo, pwede daw ta mo escape sa corruption, sa evil desire ani nga kalibutan. Sa dihang na born again na ka, dili na evil desire ang naa sa imuha, kundi godly na nga desire ang naa sa imuha. Ingon po ng 1 John chapter 3 verse 8, "But when people keep on sinning, it shows that they belong to the devil, who has been sinning since the beginning. But the Son of God came to destroy the works of the devil." Mao nay katuyuan ni Jesus pag-anhi diri sa kalibutan para gubaon ang buhat sa yawa. Those who have been born into God's family do not make a practice of sinning because God's life is in them. So they can't keep on sinning because they are children of God. Hallelujah. Anak ka sa Ginoo, you are now born again, and dili na ka magsige pagpakasala. Sa tabang sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo,
tabangan ta niya nga di ta magkinabuhi diha sa sala. No, sa akong testimony, ako isa ko ka drug addict sa una. Pero tungod sa gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi, gidawat na ako si Kristo nga akong Ginoo manluluwas. Nagpuyo sa akong kinabuhi and siya ang nagausab sa kuha. Dili akong paningkamot ang nag-usab nako. Siya ang nag-usab nako. Ako siyang gialaw nga mahimong hari sa akong kinabuhi. Siya may nagpuyo, siya magbuot sa akong kinabuhi. Og sukad kaniadto, iya kong giusab, iya kong gibag-o. Ang ikaunom nga benepisyo nga atong madawatan diya sa Ginoo is we can now see and hear the Spirit. Makita na nato og madunggan nato ang Holy Spirit. Ingon ang John chapter 3 verse 3, Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Ang makakita lang sa gingharian sa Ginoo, makita lang sa mga mysterious nga ginabuhat sa Ginoo, ang tawo nga natawo na pag-usab diha sa Ginoo. Ang ikapito ni mga benepisyo nga madawatan igsoon is we can now enter into the fullness of the kingdom of God. Makasabot na ka nga ang pinaka-importante nga tawo diri sa kalibutan mao ang Holy Spirit. Siya ang nagpuyo sa imong kinabuhi. Siya ang pinaka-importante nga tawo sa imong kinabuhi. Ang imong kinabuhi iyang gipuy-an kay gusto siya nga siya maghari sa imong kinabuhi. Ang hari ang pinaka-importante sa imong kinabuhi. Sa John chapter 3 verse 5, Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and Spirit. No, dili ta makasulod sa gingharian sa Ginoo kung dili ta ma-born again. Katong first nga birth na to, sa water man to. Pero pagka-born again na to, sa Spirit to. Wala na ang flesh kung dili sa Espiritu na. And mabati na nato ang fullness no diha sa Holy Spirit sa tuwa ang kinabuhi. We can now enter into the fullness of the kingdom of God. Isa nato nga masabtan nga diri sa kalibutan makita na nimo dili lang ang tawhanon nga panan-awon kundi makita nimo ang espirituhanon nga panan-awon nga naday gingharian ang Ginoo. Naday gingharian ang Holy Spirit. Sa Romans 14:17 nagasulti ang Biblia, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Mausab ang imong perspective sa kinabuhi. Abi nimo sa una, puro lang physical ang kinabuhi. Unsay kaunon, unsay inumon, para mabuhi. Pero karon nga nanaka diha sa Ginoo, masabtan nimo nga naapil di ay ang spiritual nga bahin sa imong kinabuhi. Magsugod na aguna-huna sa pagkamatarong, kalinaw sa Ginoo, kaayo sa Ginoo, greatness sa Ginoo. Mo na mga butang nga imong hunahunaan. Sa 1 Corinthians 4:20, for the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Tinuod na siya igsoon. Ang gingharian sa Ginoo, dili lang istorya, kundi dili gahom. Gahom nga sa mga kinabuhi nga nangausab, kinabuhi nga nagabag-o. No, sa ko pang giingon, no, akong kinabuhi dati ko nga drug addict. Pero pag apil na kog encounter, didto giusab sa Ginoo ang akong kinabuhi. Abi na kog gisalikway nako sa Ginoo. Abi na kog wa nahigugma ang Ginoo kanako. Pero first night pa lang sa encounter pag apil nako, nabati nako ang gakos sa Ginoo sa akong kinabuhi. Iya kong gi-welcome, iya kong gigakos. Ug nabati nako na siya nga gugma diha sa Ginoo. Daghan kay kog na experience pa sa encounter nga nakita gid nako nga buhi gid ang Ginoo. Nagigahom diha sa Ginoo. Daghan kay kog mga kapakyasan nga nakita nako didto. Pero ang Ginoo iya kong giusab. Dili lang ko tama nigsuon, pero I believe nga ang inyong mga cell leader, ang mga tawo nga nag-invite sa inyo sa pre-encounter, napod na sila testimony. And you can ask them their testimony, giunsa po sila pag-usab sa Ginoo. Kay tagsa-tagsa ka nato, natay mga personal nga pakig-enkwentro sa Ginoo. Ang kana nga pakig-enkwentro sa Ginoo, kung maki-encounter ka sa Ginoo, sabon gid ka sa Ginoo. And you can ask your leader, giunsa pod sila pag-usab sa Ginoo. Let us pray. Father, thank you Lord God sa among pagka-born again. Salamat o Father God Lord nga dili lang mi na born again, nag-enjoy pod mi sa benefit sa among pagka-born again. Thank you Lord Jesus. To God be the glory. Imuha lang gid ang tanan, wala gay amo. In Jesus name. Amen.